Oplan cliffhanger ang tawag sa operasyon ng PIDEA, NBI, PNP at AFP. Paano ba naman tila si Spider-Man daw ang kailangan para marating ang mga magin kung saan naroon ang illegal na tanim? Pero handa na yung ibisto ng mga operatiba at ng investigador. Dahil mas mahirap ibaba sa bundok ang palay at iba pang pananim at mas mababa ang alaga ng mga ito sa pamilya, marami raw sa mga magsasaka sa kabundukan ang mas kumikita sa pagtatanim ng marijuana kaysa pagtatanim ng gulay. Kung magtatanim siya ng gulay, ilang buwan ang kanyang bibilangin para anihin ang gulay? Alam mo ba na ang marijuana ay pwedeng anihin sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan? So yung return of investment ng marijuana, kumpara mo sa pagtatanim ng gulay, ay doble o higit pa. Hindi lang daw ito bagong usbong na industriya. Ang pagtatanim daw ng marijuana sa ilang bahagi ng Cordillera ang siyang kinagisnang kabuhayan ng ilang mga taga roon. Ang pagtatanim ng marijuana ay nakagisnan na ng mga henerasyon. Kinagisnan na ito ng kanilang mga anak mula sa kanilang ama, sa kanilang mga ninuno. Ito yung bumuhay sa kanila. Ito yung nasa sosyalidad nila. We are also monitoring yung... Para hindi na magpatuloy pang ganitong nakasanayang kalakaran, inilunsad ang pinakamalaking operasyon kontra marijuana ngayong taong ito, ang Oplan Cliffhanger. Bahagi ito ng patuloy na kampanya ng Philippine Drug Enforcement Agency ng Cordillera kontra illegal na droga. Dahil malaking operasyon ang nakataktang isagawa, nagsanib puwersa ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Air Force, Philippine Army, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, kasama ang investigador. Yung Operation Cliffhanger ay naglalayong wakasan yung malalaking plantasyon ng marijuana sa Benguet. At ina-expect natin dito ang record high o significant accomplishment ng marijuana plantations at plants. Hindi man tayo maka-arrest o makapagtala ng aresto sa mga cultivators, magiging malaking dagok ito sa kanilang trade. Kami po ang mag-provide ng security sa mga kasamahan rin natin na gaganap na magkakandak ng eradication doon sa target area. Philippine Air Force will be provide the contingents that will be operating in the Cliffhanger 2. Likewise, we will be embedding a small unit so that each unit will be equipped with a marshaller eligible doon sa air operation concept. Hindi raw magiging madali ang pagsasagawa ng Oplan Cliffhanger. Kailangan masiguro ang seguridad ng bawat miyembro ng team dahil sa banta ng mga armadong sibilyan ng anumang oras ay nakahandang manlaban. Kahit na wala po tayong history sa kabuuan ng Benguet na lumaban yung mga planters. Kaya lang po, hindi po natin isaalang-alang na baka po meron 1 o 2 sa kanila na aayaw sa gagawing eradication. Dito mo nang bado. Hindi rin daw dapat isa-isang tabi ang banta ng kalikasan. Alam lang natin na very mountainous areas yan and the weather is unpredictable. So safety will be a prime consideration during the operation. Mahigit 50 hiwa-hiwalay na taniman ng marijuana ang target ng Oplan Cliffhanger mula sa 3 barangay. Nang mailatag ang konkretong plano, 9 na grupo ang hiwa-hiwalay na palalapagin sa mga munisipalidad ng Bakun at Kibungan. Team 1 at Team 2 ang mga bumiyahe na nakasasakyan. Lula naman ng helikopter ang Team Alpha, Team Bravo, Team Charlie, Team Delta, Team Echo, Team Foxtrot at Team Golf. Dahil hindi lahat ng target area ay maaaring marating ng chopper, ang unang 2 team ang kinakailangang bumiyahe hanggang sa lugar na kayang maabot ng sasakyan. Ang Team 1 sa Sitio Ligab, Barangay Cayapa. Ang Team 2 sa mga sitio ng Proper Cayapa, Kaang, Pugonan at Damuco. Sakop ang mga lugar na ito ng munisipalidad ng Bakub.
Hindi pa man sumisikat ang araw ng linggo, nagsimulang tahakin ng Team 1 ang ruta ng Alilem, Ilocos Sur patungo sa liblib na sitio ng Liga, Barangay Cayapa sa munisipalidad ng Bakun. Pero hindi nakakayanin ng ordinaryong sasakyan na matarik at bakubakong daan dito. Kinailangan pa silang lumipat sa isang sasakyan para marating ang pinakamalapit na ruta sa kanilang target area. Matapos ang isang oras na biyahe, sumuko na rin ang ikalawang sasakyan sa hirap ng daan. Kaya napilitan ng maglakad ang mga operatiba. Kasi tag-ulan ngayon dito, masyadong lubak-lubak yung daan, maputik. Kahit dual yung sasakyan, hindi niya kayang umakakyat doon sa pupuntahan natin. Nakadidi nga karayanan. Narating na ng Team 1 ang target ng taniman. Para makababa sa target na taniman ng marijuana, ginamit nila ang hose na ginagawang pangdilig sa iligal na halaman. Parang yun na po ang raffling sinasabi nila eh. Pero wala po sa katawan kundi hawakan lang yung hose. Kaso madulas po yung hose eh. Kaya yung isang kasama namin nadulas tapos nagkaroon ng sugat. Nakapag talaga ang Team 1 na humigit kubulang 1.4 na milyong pisong halaga ng nasirang marijuana plantation. Pero simula pa lang daw ito. Kinabukasan, sumunod ang Team 2 na pinamumunuan mismo ng hepe ng pulisya ng munisipalidad ng Bakun. Parehong ruta ng Team 1 ang kanilang binagtas. Pareho din kasing barangay ang kanilang target area pero sa magkakalayong sityo. Bago tayo makarating ng proper Cayapa, Team B, bababa na sa kalsada, paakyat ng Pugungan. Then, Team A, sama sa akin, diretso sa proper Cayapa, diretso sa target natin na sinabi ng barangay officials. Then, diretso tayo ng Sitio Kaang, then to Dakap. Ilang oras din ang inabot ng grupo bago parating ang target site. Matatarik at masusukal na daan ang tumambad sa Team 2. Mahirap talaga siya, ma'am, kasi pag nasa malayo tayo, nakikita natin yung plantation. Pero pag pupunta na po tayo doon, wala pong daanan. So kailangan tayong gumawa ng sarili nating daan or hanapin natin yung dinaanan nung nagtanim. Dito, tumambad sa kanilang nagtataas ang taniman ng marijuana. Ang naabutan po namin ay dalawang klase po, ma'am. Meron po tayong seedling tsaka yung fully grown na umaabot po siya ng mahigit 6 po. Sa lawak ng plantation at laki ng marijuana, mano-mano nilang pinagbubunog at saka sinunog. Ay, tutak ko.
Ayon sa mga operatiba, ang pagsusunog ng mga tanim ang pinaka-epektibong paraan para hindi na mapakinabangan pa ang mga nabunot ng marijuana. Kung matutuyo kasi ang mga nabunot na tanim, maaari pa itong maproseso para maging illegal na droga. Paliwanag pa nila, hindi nakakahay ang marijuana kung sariwa itong sinusunog. Sa Team 1 at Team 2 pa lang, humigit kumulang 6.6 na milyong piso na ang halaga ng nasirang taniman ng marijuana. Sa kasagsagan ng Oplan Cliffhanger, may ilang pang mga pangyayari ang hindi inaasang maaktuhan sa mismong mga lugar. Dito, may marijuana processing site. Ito, dito nila ginajack up yung marijuana. Ito yung mga gamit nila. Ito, for jack up na to. Ito ang mga gamit nila. Jack. Ito yung bakal kung saan. Dito nila pinupurma yung bricks. Marijuana bricks na. Marijuana bricks na.